Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong mga videos na re-reactan dito, no? As usual, yung walang kamatayan dun sa flood control. Unahin natin itong video na pinasa. Ito, yung kay Ma'am Jessica Soho. Ito yung sinasabi. Perang kinurakot daw sa kondo na inilalagay, hindi kasya sa vault. Eh, dilimpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And So- if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Wow. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion? Kung at 1,000 pesos, that's 5 feet by 5 feet by 4 feet. Grabe, Na no? pera. Yes, feet. So parang ganito po, itong kinakaupuan natin ngayon. Tatas. Ganun, no? Sarap. Karami po yung perang ninanakaw. Or than pa. Dati-rati akala nila kasi millions lang ang ninanakaw eh. No, it's not. It's in billions. Bilyones po. Dahil sa inflation rate, tumaas din po yung ninanakaw nila. Yeah. Sabi nga ng isang kaibigan ko, sa kaibigan ko lang, alam mo, kung minsan nahiya na ako, Mayor, sabi niya, itong mga kasamahan ko, hindi na gumagamit ng cash vault eh. Ginagamit na nila room vault, kwarto na. Kwarto Kasi na. hindi mag-cash. Ang gagawin nila, bibili sila ng mamahaling mga condominium unit, 2 to 3 to 4 bedrooms. Tapos yung isang bedroom, ko-convert nila into a Vault. room vault. Eh, Oo, lalagyan ng parang heavy duty na pinto yun eh. Di ba nung ni-raid yung mga ampatuan, may ganyan din sa bahay. Kaya halata mong may ginagawang hindi maganda, di ba? Hanapin natin yung video na yun. Ampatuan Vault. Para makita nyo, ma-visualize nyo, no? To. Forward ko lang doon sa may part na So ito, dati, ni-raid yung bahay ni Ampatuan. Pero ngayon, hanggang sa kaloob-looban, Ganda ng bahay, ano? Itong Ampato, ito yung involved sa Maguindanao Massacre dati, di ba? hindi na itago. Hanggang sinapit namin ang isang kwarto Sarap ng Nakita aircon. ang kahadian Ito, may sa dingding. maliit lang ito. na natuklasang Maliit lang maliit na yan. bukasan lang pala. Dahil Yan ang ganyan ang vault ng mga Ampatuan. Di ba? may malaki pang pinto na halos kapareho ng ginagamit ng bangko. Itinawag na sa telepono ang kombinasyon ng vault para mabuksan ang pinto. At nang mabuksan at pasukin ng mga otoridad, Laki, no? natuklasan nilang wala naman palang Kaya laman. magtataka ka, para saan yung vault na yan? Para saan yan? Di ba? Para sa... I mean... ano ba ilalagay dyan? Naiintindihan ko, dahil mayaman sila, syempre may mga alahas yan, di ba? Okay lang na magkaroon ng vault na yung gano'n. Yung actually do sa mga tindahan namin dati, may vault. Hindi naman ganyang kalaki. Yung lang. Yung ganun lang. Yung tamang sa bahay naman namin, may vault din. Lagay lang na alahas ng nanay ko. Hindi naman yung ganyan. Di ba, men? Yun ang dapat naiintindihan ng tao. Para saan ito? Magkaroon man lang ng ganyan, dapat magduda ka na eh. Barrel ilalagay dyan? I don't think so. Diba? Ano yung pag sinusugod ka na ng mga kaaway mo, bubuksan mo yung vault? Hindi. Yan ay para sa cash. Kasi nga, pagka nangurakot ka, hindi pwedeng i-deposit sa bangko eh. Mayayari ka nun eh. Kaya kailangan cash talagang i-deliver sa'yo yun. Kaya pag halimbawa, yung mga nagtatrabaho dyan sa mga showroom ng Toyota, Mitsubishi, pagka may politiko doon na pumunta at cash ang pambayad, alam na. 'Di ba? Alams na. Pagka ganon. Anyway, 'di ba? So, may bahid ng katotohanan yung pahayag ni Mayor Magalong. Hindi ko naiintindihan bakit ayaw nilang i-invite sa sa Kongreso. 'Di ba?
parang ano siya, nakakaduda. And they're stealing, some of them are stealing Eh, dilimpak-limpak po yung kinikita ng mga 1 billion. Ano ko lang hanapin nga natin yung kay Karen Davila. Kasi parang ayaw talaga nilang i-invite si Magalong Ano ba yun yung video? Nakita ko kanina yun Anyway, ano yun ni interview niya kay Erice. Anyway, hindi ko na makita yung video pero parang sinasabi ni Karen Davila bakit ayaw i-invite ng mga congressman yung si Magalong. Parang ang dating kasi sinasabi nung isang congressman na wag daw yung personality ang yung mismong ang involved kasi yung personality 'Di ba? Halata mong nagtatakipan sila. Kabulshitan, 'di ba? Anyway, proceed tayo next. Ito naman yung regarding sa mga pictures, naglutangan yung mga pictures. Pati pala si Tulfo meron, no? Hindi lang si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde ang nakuhanan ng tinatawag na resibo. Spotted din sina Senador Francis Escudero, Raffy Tulfo at Mark Villar kasamang isa pang government contractor. Puntahan nga natin yan sa mismong ng Bilyonaryo channel. Bilyonaryo channel. Yung may mga pictures na kumalat. Magandang pag-usapan ito Ano ba yan? Wait lang kasi ang nakita ko kasing clip yung kinrap na. Gusto ko yung buo. Na nakita din yung mga personality, mga kasama nung ano ba yan? Ito. Hindi lang si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde ang Kasi si Arjo Atayde, di ba, may kumakalat din pictures na kasama yung mga diskaya. ng tinatawag na resibo. Spotted din sina Senador Francis Escudero, Raffy Tulfo at Mark Villar kasamang isa pang government contractor. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe Nangabante. Sa nagpapatuloy ng mga investigasyon sa flood control scandal, maraming naglutangang larawan ng mga kontratista kasama ang ilang politiko. Pero sa 15 kontratista na binanggit ni PBBM matapos ilunsad ang isumbong sa Pangulo website, ang mag-asawang diskaya at mga kumpanyang nakakabit sa kanila at may-ari ng Wawaw Builders at Sims Construction Trading ang sumailalim sa matinding pagtatanong sa Senate Blue Ribbon Committee. Oo nga naman, ba't sila lang? Present naman ang 15 sa nakalipas na mga hearing dahil sa sampina na pinadala. Lalo na yung may magandang asawa ito si Sir na mataba. May magandang asawa yan, di ba? Ba't hindi masyado natanong Sa mga yan? hindi nakadalo noong nakaraan. Si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction ay nag-isa pa lang sa Kamara kung saan kinumpirma niya ang pag-donate ng 30 million pesos sa 2022 campaign ni Senator Chizzy Escudero na una na ring inamin ng dating SP. Yan na nagpapasira kay Escudero. No? Ang may-ari ng QM Builders na si Alan Quirante, hindi pa nahalukay ang kanyang mga koneksyon. Kaya lang sabihin na natin in good faith yung pag-donate, no? Kasi yan pag nabigyan ka, syempre hindi maiisip ng hindi mo maiiwasang isipin ng tao na may pabor kang ibabalik doon. 'Di ba? Ano yun 'di ba sabi nga ng COMELEC bawal pagpapaliwanagin sila. Mauumbudsman siya doon if ever na mapatunayan na may connection silang dalawa. Bawal yun 'Di ba? Kaya
Ano, hindi naiisip ni Chis Escudero yun. Pero sa isang Reddit post ng isang user na Moist Survey 1559, inisa-isa nito ang mga ugnayan ni Quirante at ng kanyang pamilya. Sa kanyang post, pinakita ang Nako! larawan ng kasal ng anak na lalaki ni Quirante, kasama si Senador Raffy Tulfo na ninong ng mga kinasal. Ibig sabihin, kumpare ni Senator Raffy ang may-ari ng QM Builders. Hindi may nagre-raise ng argument, kasama ako doon, na pag nagpa-picture ka, hindi naman porket may picture ay kasabwat ka na or what. Pero kasi yung mga katulad nito, no, yung katulad niyan, yung mga events na ganyan, syempre, kung hindi ka naman close, ba't ka may imbitahan na magninong sa ganyan, di ba? Hindi, nangyayari din naman yan, nangyayari yan minsan, na maimbitahan ka kahit hindi ka close. Kasi ako naimbitahan ako minsan magninong sa tao namin sa Ace Hardware Guro, yun naman, yung mga tagpo naman na yun, yung wala nang makuha. Ikaw na lang yung kukunin. Pero yung ganitong level, kasama mo pa yung asawa mo. No? Parang beyond na to beyond sa common na pagpapapicture to May personal ties na to Well, at the same time, no, yung mga politiko kasi, kahit hindi naman nila kilala, nagnininong talaga yan Pero hindi talaga Iba kasi ang dating pag yung mga ganito naka-personal. No? Anyway. Ang anak ni Quirante ay isa ring kontratista gamit ang kanyang kumpanyang Adamant Developmental Corporation na nakakopo ng 48 million peso project sa Argao, Cebu nito lang June 2025. Sarap. Ang kapatid naman ni Senator Cheese na si Det, na kinatawan ngayon ng Sorsogon 1st District, ay nakapangasawa ng isang negosyanteng Quirante na nasa cosmetics business. Isa pang larawan ay kasal ng isang John Leven Quirante, kung saan kasama nila si dating Senator Bong Revilla at sinasabing present din daw dito si nooy DPWH Secretary Mark Villar. Ang Alam kumpanya na, ni John Leven ay minsan nang nakakuha ng 48 million pesos na kontrata sa DPWH noong 2024. Isa pang Jonathan Quirante ang nakitang kasama sa larawan, si dating Cebu Governor Gwen Garcia sa pagbubukas ng kanilang hotel. Ang construction company ni Jonathan ay na-awardan ng 96 million pesos na kontrata ng DPWH noong 2023. Magkakasama naman sina Davao City Basti Duterte, Si Basti. Mayor Junard Ahong Quirante Chan at Marino Party List Representative Sandro Gonzales na VP ng Ulticon Builders. Bukas ang Millionaire News Channel para sa panig ng mga nabanggit na politiko at individual para sa kanilang panig. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Ba't nga naman hindi masyadong active si Tulfo nung hearing, no? Wala mapapaisip ka din no? Kasi tandaan natin, yung pagpapapicture, walang problema doon. Pero depende sa degree ng pagpapapicture Ibang-iba kung halimbawa nagpa-picture ka na ikaw ay nasa loob ka ng bahay nung nagpapapicture sa'yo. Iba yon. Ibang-iba kapag halimbawa nagpo-poker kayong dalawa sa private na tahanan, na bahay. Kasi may mga level na na picture na casual picture lang na nakasalubong mo lang sa daan dahil idol mo. 'Di ba? Magkaiba 'yun Sana alamin din natin yung picture. Yung kasal kasi medyo nagdadalawang isip ako doon Kasi una-una mga politiko naman, 'di ba? Pwede namang magninong 'yon kahit saan. Pero iba kasi talaga Anyway. Next issue. Ito to. Anong issue to? Halika, pulutan mo ng baril to kung kinakailangan. Hindi ko babayaran yan.
Paano naman po yan? Isang babae ayaw magbayad ng order niya sa isang rider. Ano, 500 to po yan. Wala ako magagawa, kuya. Kuya, di ba? Di ba kasi kung kinancel yan, ma'am, di na mapasok sa akin. Hindi. Nandito ka, kuya. Witness ka. Kahit Wala po, ka pa ma'am, sa store. Kahit po witness siya, Anong ma'am. gusto mong gawin ko ngayon? Abunuhan niyo po. Ay, hindi ko aabunuhan yan. Bakit po? Tawagin mo yung manager mo. Di ba't may At saka wala yung po akong manager, rider. ma'am. Freelance rider po ako. Wala akong magagawa dyan. Paano po yan, ma'am? 500 to po yan, ma'am. Isang araw. Hindi ko kayang bayaran yung 2,500 to isang kainan. Bata lang ang kumain ng kuya. Kaya nga po, ma'am. Hindi ko Ba't na... mo pini? Feeling ko na double booking to, no? Yung mga rider nga dyan, pwede ba mangyari yon? Yung ma-double booking ka? Dapat Kaya minsan, yung mga mag-order dapat wag tatanga-tanga eh. Hindi naman kasalanan ng rider yan kung pumasok sa kanila yung, yung booking na yan eh. Di ba? Halimbawa, siguro feeling ko mahina yung internet connection yung ma'am, akala niya pumasok na yung isa. Checkin niyo yung yung progress dun sa may tinitingnan naman yan, di ba? Ma'am, kung saan po pumapasok sa amin yung booking, hindi po namin pinipili. kaya nagpatulong kami kanina. Kaya nga po, kahit po na-cancel na yan, ma'am, hindi, Wala na akong pambayad kasi binayad ko tsaka hindi dun po sa yan, isang kung na-cancel na yan, ma'am, hindi yan papasok sa akin. Ibig sabihin, hindi yan na-cancel. Problema nga yun, ay dalawa na yung dineliver. Kakabunuhan yan, ma'am. Ba't maabunan, wala na akong pera. Sino mag-abuno yun, ma'am? Balik mo yung Hindi ka, ma'am, paliwanag ko lang po. Hindi po kami pwede magbalik kasi pang return to vendor po kami. 2 araw po kami hindi makakabiyahe. Apektado po yung araw namin. Hindi po, ma'am, hindi po kayo walang magawa kasi kayo po yung order niyan eh. Hindi ko nababayaran yan dahil nagbayad na ako. Kaya nga po. Witness to all. Nandito ka ba kanina, kuya? Hindi, it doesn't matter kasi ma'am eh. Kung may witness ka dyan eh. Ang pagkukulang niya na double booking ka, hindi mo chinek na pasok pala yung isa. 'Di ba? Hindi mo na check na pasok pala yung isang booking. Cancel namin. Hindi nyo po kinancel yung... Ma'am, kung kinancel nyo, ma'am, hindi papasok sa akin yan, ma'am. Sisigaw. Hindi ako sumisigaw, ma'am. Dahan-dahan ka. Nagpapaliwanag lang ako, ma'am. Magdahan-dahan ka. Ako pa magdadahan-dahan, ma'am. Pag natatalo na talaga sa usapan, sometimes ganyan eh. Dadaanin na lang yung boses mo, yung 'di ba? Pag ganyan eh. Mga style ng sinigawan ka ba? Hindi po, ma'am. Hindi po kayo walang magawa kasi kayo po yung order niyan eh. Hindi ko nababayaran yan dahil nagbayad na ako. Kaya nga po. Witness to all. Nandito ka ba kanina, kuya? Kinancel namin. Hindi nyo po kinancel yung... Ma'am, kung kinancel nyo, ma'am, hindi papasok sa akin yan, ma'am. Sisigaw. Hindi ka naman sinisigawan eh. Palusot mo na lang yan, nagkamali ka. Ngayon, kung ako kay kuya, patingin nga po nung app kung ilan yun na ipasok nyo. Feeling ko inulit yan eh. Akala niya siguro yung unang order niya hindi pumasok. Hindi ako sumisigaw, ma'am. Dahan-dahan ka. Nagpapaliwanag lang ako, ma'am. Magdahan-dahan ka. Ako pa magdadahan-dahan, ma'am. Ano na to, nag-strawman argument na to si ate kasi hindi siya nananalo. Ako pa magdadahan-dahan, ma'am. 502 pesos, ma'am. Isang araw ko yan, ma'am. Magdamag ako sa kalsada, ma'am. Kung alam mo. Tawagin mo yung guard. Guard! Ha? Viral yan. Viral. Halika, pulutan mo ng baril to kung kinakailangan. Hindi ko mabayaran yan. Halika, hadlad ka rin mo to. Nag-cancel ako kanina. Sige, ma'am. Bravo, Mike. 502 pesos, sir. Kailangan ko lang yung pera, sir. Wala talaga ako, sir. Kahit yung wallet ko mo, walang laman. Tingnan nyo po. Wala akong magagawa. Order nyo po ito, ma'am. Kinancel yan. Kung kinancel po, ma'am, di po papasok sa akin ito, ma'am. Wala akong magagawa. Palit ka rin mo yan. Ba't ganun? Ma'am, magbabiral ka, ma'am, promise. Tandaan nyo yung mukhang to, ha? Ito, kupal yan. Kupal yan, customer na yan. Putang inang yan. Kupal. Lul, kupal. Tang ina mo. Bakit, sir?
Tangina pera yun, sir. Oh. Halika! Pero believe naman ako doon sa rider, no? Believe ako doon sa rider. Ginalang niya pa rin hanggang kausap niyan. Medyo sumabog na yung galit niya nung lumayas na yung ano, yung babae. 'Di ba? Kung akong tatanungin nyo ha, kung ako ang tatanungin nyo, mali dito yung babae eh. Hindi niya chine-check muna eh. Feeling ko may time siguro na nawalan siya ng internet o ano nung time na unang sinend niya. Tapos akala niya parang walang nangyari. Nag-order uli siya, kaya nadoble eh. May isyong ganyan din dito sa kapitbahay namin dati, nagwawala. Yung dalawang ano sa Shopee. Dalawang dating yung in-order niya sa Shopee. Then, syempre ako, pumapel ako. Kasi si nanay, tinawag ako eh, huy, gaaway sila doon, no? Siyempre, papel na, sabi ko gano'n, ching, anong problema? Yun nga ang problema, na-deliver na daw sa kanya yon. Ang problema ni Shopee Rider, di ba ina-approve yun, di ba? Pagka binigay na sa'yo yung pera, hindi pa niya nakukuha yung pera, in-approve niya na agad. Na-accept na yung yung dapat ang nangyari, tiningnan mo. Kasi pwede namang i-return yun eh, di ba? Let's say nagkamali doon sa Shopee, pwede i-return yun eh. Ang ginawa kasi ni Rider, in-approve niya na agad. Na accepted na yung item. Nasanay siyang inuuna niya bago niya kunin yung bayad. Eh ayaw bayaran ng customer kasi nga may nag-deliver na sa kanyang ganun dati. Now, nung baka na-doble kayo, ma'am, sabi kong ganun. Hindi, hindi ako na-doble. Nung tiningnan namin sa transaction, dalawa yung na-check out niya. 'Di ba? Dalawang transaction. Ba't lumitaw yan? Isip-isip ko, malay namin. Application mo yan eh. 'Di ba? Kaya minsan pag engot-engot yung yung gumagamit ng app, 'di ba? Hindi hindi siya maganda eh. Dapat chine-check mo talaga eh. Halimbawa may ginawa kayong order, bago kayo dumali uli ng isang order, parang feeling mo walang nangyari. Or syempre nalingat ka siguro pero hindi mo alam na nag-approve, tas uulitin mo uli. Dapat chine-check mo muna yan eh. Walang kasalanan yung rider dyan. Diba? Kawawa naman si rider ngayon. Anyway, ayan lang muna. Meron pa bang isa dito? Ay, ito alam nyo to? Si Charlie Kirk na yung aktivista na nabaril ito, di ba? Do sa isang event. Di ba? Kaya pag mga ganyan, ito yung nakikipagdebate sa sa LGBTQ dati, di ba? Parang si Ben Shapiro yata to eh. Correct me if I'm wrong ha. Kasi parang ko na to eh, parang binaril siya. May video kumakalat eh. Marami nagpasa sa akin, kaya lang hindi natin pwede i-play dito. May YouTube tayo habang nagsasalita siya. Yan ang pangit minsan eh. Yung mga ganyan, yung face-to-face na ganyan. Kasi, kaya hindi talaga ako pumapayag ng face-to-face. Eh sige, sabihin nyo ng duwag ako, no? Pero iisa lang kasi ang buhay natin eh. Tsaka ang away dito sa social media ay regarding sa topic, hindi sa suntukan. Hindi siya sa suntukan, mga kababayan ko. Kahit pa sabihin mo na, let's say sinabi ko, no? Fake ang video mo. Kahit ba naman magharap tayo, tadtarin mo ko ng pinong-pino. Pinong-pino. Tadtarin mo ko, burahin mo ko sa mundo. Mananatiling fake pa rin ang video mo hanggat di mo pinagtatanggol. Kaya sa akin, nonsense yung magharapan eh. Ba't pa tayo gagastos na yung sinasabi ni Donsky na pumunta ka na Mindanao, Ba't pa ako gagastos ng plane ticket sa Mindanao? Pwede naman tayo mag-usap online. 'Di ba? Pwede naman tayong mag-usap online. Kahit nga personalan na yung yung pang-rebat sa akin ng kadebate ko eh. Wala akong magagawa. Yun ang bala nila eh. Mamersonal eh. Kahit ang mismong
Kahit may isyung pinag-uusapan. Kung ano-anong kapersonalan ang pinagsasabi. Diyos ko naman. Di ba, mag-stick tayo sa topic, hindi yung tatanga-tanga na personal ang ibabanat. Ano mo, kakausapin mo? Suntukan. Di ba? Anyway, yan lang naman ang pag-usapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.